For today's video mga mare ay namalengke na nga kami yan dahil halos wala na nga kaming sangkap sa kusina. Kaya naman nga eto for the pili na nga ito si paring Sam ng sibuyas niyan mga mare. Naglalagay na siya dito sa supot. Pagkatapos niya nga makakuha ng sibuyas at bawang yan mga mare, eto nga at for the bayad na nga itong si Sam. Pagkatapos naman nga doon mga mare ay bumili na nga rin kami dito ng saging na saba mga mare. Masarap itong prituhin o kaya ay lagain. At syempre ang paborito nga ni paring Sam etong mais mga mare. Paborito niya yung nilalagang mais. Bumili na nga rin pala kami ng mga gulay, itong talong mga mare at saka ampalaya. Masarap nga itong ampalaya na gisahin mga mare at eto naman ng talong ay tortahin. Napakasarap nitong ulam na mga ganito. Simple lang at mabilisan nga lang nilutuin. Ito yan eh. 28. Bumili na nga rin ng hinog na langkayan si paring Sam at ng sago mga mare dahil gusto niya nga daw magpinatamis sa saging. At eto naman nga kumari ay bumili nga na daw ng gabi mga mare dahil gusto ko nga niya magluto ng ginataang laing. Nakakamiss na rin, matagal-tagal na nga rin akong hindi nakaluto noon. At eto naman nga si paring Sam ay nakakita nga ulit dito ng mga saging na hinog mga mare at gusto niya nga daw dagdagan yung binili namin kanina. At pagdating nga namin sa bahay nga for the busy na nga itong kumare nyo, nagbigpit na nga tayo dito at pinag-aayos na nga natin itong mga pinamili natin. At habang itong si paring Sam naman nga ay busy nga sa pagtatanggal ng peraso nitong langkang hinog. Tuwang-tuwa nga siya at napakabango nga daw nitong hinog na langka. Tamang-tama nga at mamaya nga ay magluluto na nga ng minatamis na saging na lalagyan nga nitong hinog na langka at ng sago. At eto naman nga kumari nga ay busy na nga sa paghihimay nitong dahon ng gabi. Sa sobrang tagal ko nga mga mare na hindi nagluluto ng ginataang gabi ay kinakabahan na nga ako kung anong kakalabasan nitong ating lulutuin. Kinakabahan nga ako at baka makati itong mailuluto ko. Papira, sa tagal ko ba namang hindi nakaluto ay hindi ko na nga alam kung paano ito. Ang sabi pa nga na matatanda noon sa amin mga mare, kapag nga nagreklamo kami na makati yung niluto nilang gabi, ang sabi ba naman ay sinungaling daw. Kaya naman nga kaya sa mga mare masabihan ka nga na sinungaling ay deadman na lang kapag nakakaramdam ng kati. Nakakatuwa talagang alalahanin yung mga ganong alaala noong kabataan mga mare at naalala ko pa nga din at may kwento ko na nga din sa inyo yung tutong na kanin, isa din sa mga paborito ko yan. Ang kaso nga lang mga mare, kapag nga nakita ako ng lola ko noon na kumakain ng tutong na kanin, ang sabi ba naman ay pampatamad daw yun, magiging tamad daw ako kaya wag daw akong kumain noon. Kaya naman nga for the sunod na nga lang itong kumarin nyo noon dahil batang-bata pa naman kami noon. Kaya lang nakita ko mga mare, abay ang lola ko naman pala ang kumain, gusto niya pala yun. Kaya nga natatawa na lang ako pag naaalala ko, naisip ko technique lang siguro talaga nila yun para hindi mo nga kainin kasi nga gusto nga din nilang kainin. Well anyways, balik nga tayo dito sa ating niluluto at nilagay ko na nga rito mga sangkap dito sa ibabaw nitong ating dahon ng gabi. Sa totoo lang mga mare, ang paggagata ng gulay ang napakadali nga lang gawain. Kaya naman nga ito talaga yung natutunan ko simula nung bata ako. Napakadali lang din kasi nitong pagluluto na to. Bukod pa nga doon mga mare ay dahil Bicolano nga kami ay sanay na sanay nga kami sa mga gatang gulay. Kaya naman nga hindi maaari na hindi namin matutunan yung gantong mga luto mga mare dahil sigurado mapapagalitan talaga kami kapag hindi kami marunong magluto. At habang iniintay ko nga maluto itong ating ginataang gabi mga mare ay nagugas na nga din ako para nga malinis dito sa ating lababo. Pagkatapos ko nga niyan mga mare, eto nga tinarap ko naman nga ang paglilinis itong ating mga galunggong dito. Masarap nga prituhin itong ating mga Gigi dahil medyo maliliit nga ito ay masarap yung crunchy at torta nga. At eto mga mare, nilagay ko na nga rin itong gata dito sa ating ginataang gabi. Medyo natuto nga yung parang gilid yan mga mare at itong ilalim kaya naman nga kulay brown na. At eto mga mare, inilagay ko na nga din itong ating sardinas sa sahog. Sobrang kabisihan ko nga kanina mga mare, nakalimutan ko na nga haluin kaya naman nga yung ilalim ay medyo natutong na nga ay pambihira. Inilagay ko na nga yung unang gata niyan mga mare kaya ganyan na ang itsura niyan at hintayin na nga lang natin maluto. At eto naman pala yung hinog na langka na hinimay nga nitong si paring Sam kanina. At eto nga mga mare, itutuloy ko na nga rin ang paglilinis itong ating galunggong. Natigil nga ako sa paglilinis ito kanina dahil nga naamoy ko nga na natututong na itong niluluto ko. Pambihira. Ito mga mare, luto na ang ating ginataang gabi. Sa itsura nga nito mga mare, mukha namang masarap. Abay tikman nga natin maya-maya lang. At dahil mamaya pa nga kami yan maghahaponan mga mare, eto nga ang hinarap ko dahil ang plano ko nga ay magprito nga ng ilang peraso nitong saba. Bali malapit na nga niya ng merienda time mga mare, kaya naman nga yan ang plano kong meriendahin. Ipapartner nga natin yan sa mainit na kape. Isa nga ito sa paborito naming merienda mga mare. Isinalin ko na nga rin pala itong ating ulam dito sa may lagayan mga mare. Medyo pinatuyuan ko nga lang ito para nga magmantika ng konti. Ay parang natatakam na nga ako niyan sa kanin mga mare, pero habang hindi pa nga tayo naghahaponan ay prito na nga muna tayo nitong saging. Mabilis nga lang din
naman itong pagprito at eto nga tapos na tayo mga mare. Kaya naman nga eto nga nagkape na nga din tayo dito. Tara mga mare, magmerienda na nga tayo dito na may kasamang chikahan. Eto, ganadong-ganado nga kami dito habang nagmemerienda nga ay panay-kwentuhan nga kami dito. At eto nga si mama ay niluto na nga itong request ni Sam. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood.